Ngayon naman po ang susunod nating pag-aaralan ay yung fish burger na mula pa rin po sa night fish. So, ang mga ingrediente po, ito po, kalahating kilo ng night fish, 2 kutsarita ng salt or asin, 4 na kutsara ng evaporated milk, 1 piraso ng itlog na binati, kalahating tasa ng breadcrumbs, 2 kutsarita ng black pepper, 1 tasa ng chopped na sibuyas. Hindi po siya maglalasang hamburger kung wala po yung burger seasoning or yung hamburger seasoning. Meron po tayong 1 kutsarita ng hamburger seasoning. So, ngayon po, ilalagay po natin ang kalahating kilo ng night fish dito sa food processor. Kung wala po kayong food processor, pwede rin po yung tadtarin nyo ng maigi, ng pino, tapos haluin po ninyo ng maayos. Basta po, laging tatandaan na ang laging inuuna po natin ay ang asin. So, lalagay na natin ang asin. Yung sibuyas na tinadtad. Sa paggawa po ng fish burger, hindi po kailangan na patagalin yung paghalo para po hindi manigas yung mixture ninyo. Kasi pag matigas na po yan, tumigas po siya, hindi siya maganda at hindi na rin po siya masarap. Susunod po natin yung breadcrumbs. Dahan-dahan lang din po yung paglagay. So, yung susunod, yung hamburger seasoning. Kung sa ngayon may nakikita po tayo na mga hamburger o yung hamburger na gawa sa karne, may pantapat na po tayo, hamburger na gawa sa isda. So, yung mga health conscious, ito po yung nababagay sa inyo. Susunod po natin yung binati na itlog. At ang panghuli, yung evaporated milk.
Sa halip po na gagamit tayo ng tubig para pandagdag sa natin mixture, evaporated milk na lang po. Okay na. So, tulad po ng sabi ko kanina, hindi po kailangan matagal yung paghalo sa kanya para hindi po siya manigas. So, ngayon po, okay na po siya. Pwede na po natin siyang i-form into burger. Yung paghalo po, more or less mga 3 to 5 minutes lang. So, hindi po kailangan ng matagalan. So, ito yung po ang gagamitin natin sa pagbalot ng burger. Ito po yung hulmahan. Pwede rin po yung mga takip ng bote ninyo na ganito. Pero kung mayroon po kayong mas malaki rito, mas maganda po. So, ilalagyan na ng Ate Ami ng 1/4 cup. So, konting press para mapormang burger. So, ito na po siya. Ito na yung burger natin. So, ito pong burger na nagawa natin, pwede na po natin ito prituhin. Kailangan lang po natin tandaan na hindi po siya deep fry. At mahina lang po yung apoy. O kaya naman po, pwede po natin ilagay muna siya sa freezer kasi kung hindi pa ninyo ilulutuin para naman po sa future ninyo. Kung halimbawa po nagugutom na yung anak ninyo, kailangan ng merienda, bumili na lang po kayo ng tinapay. Pwede po itong pampalaman. So, mas healthy pa po ito kaysa bibili kayo dyan sa mga ng burger na karne. At least maganda po ito sa mga health conscious. Less cholesterol, more protein. So, mas maganda to. Sana po itong mga nagawa naming produkto sa inyo, makatulong po ito sa inyo. At sana maging interesado kayo na subukan ito sa inyong bahay para maging negosyo po ninyo. Kung sino pa yung interesado na magpaturo sa paggawa ng ganitong produkto na galing sa isda, makikita po kami or pumunta lang po kayo sa BIFAR, Post-Harvest Division, nasa PCA Building, Elliptical Road, Diliman, Quezon City, or pwede po kayo tumawag sa telephone number 454-4362 or pwede po kayo mag-email sa postharvesttechnologydivision@yahoo.com.